nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen, hindi surrendered, not arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance ang kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Payata City Jail para sa kanilang detention. Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it? Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Your reaction? Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya. Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan. Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President? Nasa kamay na po yan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung in-issue po ito, ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce. Follow-up question mula kay Clizelle Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit. Tayo po, unang-una, ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpapatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC. Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM. Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung i-monitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito? Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano ang magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. May we know na lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial. Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
Hi, good morning, Yusek. Ma'am, Morning. there are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this? Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Yusek. Good morning. Some congressmen already denied having heard hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against COMELEC Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito? Comelec Chair. Yes, COMELEC. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan. Po. Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo? This is against Comelec Chair? Yes. Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang ilang mga abogado. Sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng Palace dito? Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang desisyon na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo. Follow up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Tama po ba, ma'am? Dapat po ganon. Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga ganitong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi din sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magmumula sa Senado. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good morning, Yusek. AFP Chief of Staff Romeo Browner is set to retire in 2 weeks. May naibigay na po bang listahan sa Pangulo on the possible candidates for his replacement? Sa ngayon, wala pa po na ipapaabot sa atin. So, wala pa po ako mabibigay sa inyo kung meron ng ganung impormasyon. Ano po kaya yung mga non-negotiable qualities of an AFP chief ang hinahanap ng Pangulo? Unang-una po, of course, mapagkakatiwalaan, makabayan, makadiyos, at masipag, at ang iniisip ay kapakanan ng bayan. On another topic po, last week, DILG Secretary John Vic Remulla requested the National Police Commission to extend the service of Police Brigadier General Hansel Marantan, who is set to retire on July 10. Naipaabot na po ba ang request na ito sa Pangulo, given that under the law, an official may be extended in service upon the discretion of the President? Tingnan po natin at tignan na lamang po natin muli kung ano ang magiging pahayag ng Pangulo patungkol po dyan. Ayaw ko pong pangunahan dahil sa kanya po manggagaling kung magkakaroon po ng extension o igagrant yung request or ipuproceed na lang na magkaroon ng panibagong liderato. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
Yusek, maiba lang ako ng konti. Expected po na papasok sa Philippine Area of Responsibility yung Super Typhoon either bukas or Wednesday. Meron na po bang directive dito si Pangulong Marcos? Nakausap po mismo natin at humingi po tayo ng komento mula sa NDRRMC at ito po ang mga ipinag-utos. Unang-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby. Robust and widest alert warning and information campaign across all channels and platforms. Implement preemptive evacuations in high-risk areas, secure safe evacuation centers, and set up livestock equipment zones. Preposition rescue teams, relief goods, and essential supplies, including special needs. And identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure. And provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases. So ito naman po ay whole of government approach. So lahat po ng ahensya na involve, kailangan pong kumilos. Yan po ang utos ng Pangulo. Yusek, babalikan ko lang yung, yung naging foreign trip sa Canada. Yung na-experience nyo doon sa Canada. Kasi may mga nababasa sa social media na mayroon allegedly mga efforts na i-deport daw yung mga na-involved doon sa tawagin na lang nating nag-confront sa inyo. Base doon sa pakikipag-ugnayan sa DFA kung meron man, totoo po ba yung magkakaroon ng deportation dito sa mga involved? Nung nangyari po kasi ito, hindi po ako nagsumbong. Hindi ko po agad ito pinaalam. Dahil wala po sana akong balak na palakihin. Pero nung dumating kami sa PhilCom, mas marami pang kumalat na mga balita na hindi namin alam na kumalat na pala yung video. So doon lang namin nalaman na talagang balak or parang may agenda sila na ito ay ipakalat. So dahil dyan, mas nakita ng iba nating mga kababayan yung mga ginawa nila na hindi maganda habang kami ay nagtatrabaho sa bansang Canada. So, hindi din po tayo nagsabi, kahit na kay Secretary Dave Gomez, wala dahil after namin na-experience yon ay dumiretso na lang kami sa ibang venue para matapos yung aming video shoot para sa pag-present ng highlights ng ginawa ng Pangulo sa Canada. So, nalaman na nga lang namin dahil kami pa yung sinabihan na may kumakalat na video. Hindi po tayo nagsumbong, hindi po natin alam kung merong gagawing aksyon ang Philippine Embassy, ang ambassador at ang Consul General sa Canada, pero as far as I'm concerned, wala po kaming isinumbong. Nagkataon lang po na kumalat siya siguro dahil sa ibang mga kababayan natin. At the same time, siguro yung kumuha ng video, yun talaga yung purpose nila. So, wala kaming kinuhang video, hindi po galing sa amin ang video, sa kanila po galing. So, kung ano po ang magiging tugon dito ng DFA, mas maaari po siguro na i-address na lamang natin ito kay Secretary Tess Lazaro. Sa last point regarding this, nagkaroon ng reaction si Senator Robin Padilla at ang sabi niya sa inyo, wag daw kayo maging balat sibuyas, saying that public service comes with scrutiny and even insults. Opo, mas maganda po sana kung nagsalita muna si Senator Robin Padilla at inalam niya ang buong kwento bago siya nagsalita na balat sibuyas. Unang-una, katulad na sinabi ko kanina, hindi po kami ang nagpakalat ng video. Wala po kaming balak na ito ay palakihin. Pero lumalabas na sila, yung malamang yung sino ang nangharas o gumawa ng ganito sa amin sa Canada, sila yung nagpakalat ng video para sa kanilang content na i-spread nila sa kanilang mga kaalyado o sa mga trolls. At pangalawa, hindi kami. Never kaming kumuha sa video. Makikita niyo po, may mga dala kaming papel dahil kami ay gagawa sana ng isang video shoot. At pangatlo, hindi kami nagsumbong. Hindi kami ang nagpaunang magpakalat nito. Nung nadudoon po ako kasamang MPC,
during dinner, sabi po sa akin ni Ivan Mayrina kung ako ay sasagot. Ang sabi ko, wag na lang palakihin, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Pero nabasa ko po kasi yung message ni Ivy. Tinatanong niya kung ano ang komento ko sa nangyari. So, since hindi naman ako makakasagot agad sa MPC sa Manila, so sabi ko ngayon kay Ivan, sige, sasagutin ko na lang, then kayo na lang ang mag-share sa MPC Manila. Yun lang po ang naging daan para sumagot ako, pero initially ayoko sanang sumagot. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito, or mismo ni Senator Robin Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi to issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Sinabi po natin na karapatan ng bawat isa ang freedom of expression. Pero, ang pagsasabi ba, so magandang itanong natin to kay Senator Robin Padilla, ito tolerate niya ba ang mga kapwa niya Pilipino o maybe kaalyado niya o ang naratibo katulad ng kanyang mga kaalyado? Ang mga salitang, mamatay ka na sana. O kaya ang pagmumura na PI. Hindi isang beses, hindi dalawang beses. Ito tolerate niya ba yan? Kasi pag tinolerate natin yan, ang masasabi ng mga kabataan ngayon, tama lang palang magmura at magdasal ng kamatayan ng iba. Kaya ba, hindi niya man lang pinagsasabihan o hindi man lang niya inalarmahan ang Vice Presidente nung ito ay nagmura. Minura ng minura ang Pangulo natin at pinagbantaan pa ng buhay. Yan ba ay natotolerate ni Senator Robin Padilla para sabihin na balat sibuyas ang isang tao? At meron pa po akong nabasa, kung tama ang aking basa sa isang post ng SMNI News Online. Ito ang sinabi daw ni Senator Robin Padilla. Pinili natin ang trabahong ito, kaya tanggapin natin lahat ang pag-aalipusta. Dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. So ulitin po natin, ang pag-aalipusta ay normal pero hindi ang pagmumura at hindi ang pagdarasal ng kamatayan ng ibang tao. Hindi po yan maka-Pilipino, hindi po yan maka-Diyos at hindi po yan makabayan. At pakitanong na lang po, anong ibig niya sabihin na ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan? Hindi po natin matatanggap ang ganitong napaka-general na statement niya. Ipaliwanag po niya sana ito kung anong ibig niya sabihin to, dahil pag pinaliwanag niya po ito, sasagutin ko po siya. Hindi po siya maaaring magpindang ng ganito nang wala siyang anumang ebidensya. Salamat po, Yusek. Follow-up question mula kay Chris Jose Rimate. Ma'am, paano po kung dumating sa punto na mag-public apology yung mga taong to para po mahingi po yung pagpapatawad nyo? Ano po ang masasabi nyo rito? Wala po, hindi po naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Ayoko lang po sanang magaya sila ng ibang mga kapwa natin Pilipino kasi may mga matataas na opisyal natin ngayon na nagto-tolerate sa mga kababayan natin at gina-justify pa yung ganitong klaseng ugali ng pagmumura at pagdalangin na mamatay ang isang tao. Hindi po yan dapat tinotolerate. Sana yung matataas na opisyal natin ngayon dito, sila ang magsilbing modelo para sa kagandahang asal. Hindi sila yung nagsisilbing modelo para gayahin sila sa masamang ugali. Thank you po.